Good morning! Kamusta kayo mga palangga? Yan, morning na. Alam nyo, naglinis ako ng bahay lahat. Nag-vacuum, nag-mop, and masakit yung ano ko, yung likod ko. Siguro, sa ano na ito mga palangga, yung tumatanda na tayo ba? Mamaya alis kami siguro ni Arto. Pagbalik namin, pupunta ako ng garden. Kasi kailangan ko ayusin yung greenhouse ko kasi ililipat ko na yung iba kong plants. Ayan. Malalaki na sila. Yung atin ang ano to? Zucchini. Yan. Tapos yung ating kamatis. Tingnan ninyo ang dahon niya. Nagaano na siya oh. Tapos kukunti lang yung nabuhay ng ano ko mga palangga oh. Ng aking ano to? Tawag dito? Pitonya. Pitonya ba to? O, pitonya nga. Kunti lang yung nabuhay. Bibili ako ulit ng ano, ng isang pack para dagdagan yan. And then, siguro kukuha din ako ng pechay, tsaka alugbati. Tsaka ano na rin mga palangga yung, ingay naman ni Ugi. Tsaka yung, ano yun, alugbati, pechay. Ano pa ba yung kailangan ko? Basta kung ano yung makita natin mamaya kasi sabi ko kay Arto kanina, kailangan nating pumunta ng Kurauta. Doon pupunta kami doon kasi doon yung maraming bilihan ng mga seeds mga palangga, tsaka maraming ano doon pechay, alugbati at iba-iba pang ano seeds. Yan. Ayan o, naglinis sila kanina mga palangga. Tinanggal na nila lahat ng mga yung extra na mga dahon-dahon ng puno dyan na inano nila, na pinutol nila. Maaga pa yung lalaki kanina, yung matanda. Maaga pa siya nag-work. So, ayan. Meron pa akong tatrabahuin. Magtatapon ng basura sa labas. Tingnan ko nga kung nandito sa ako. Ay, nandyan pa pala yung lalaki. Oh. Ay, kinuha niya rin yung ano namin mga palangga. Oh. Kinukuha niya rin yung, alam niyo yung pinutol namin cherry tsaka apple. Kinukuha niya rin mga palangga. Buti naman. Ayun. Wala na kaming hahakutin ni Arto. Wala si Arto dito. Nag-ano siya, nagtrabaho. Pinatay ko lang yung ilaw doon kasi sayang sa kuryente. Pati dito na rin. Yan. Naku, dilim na. Dilim na ng bahay yan. Ang dilim na ng bahay. Mga palangga, magluluto ako ng rice kasi baka kumain si Arto mamaya pagdating niya. Saka hindi pa ako nag-ano mga palangga, nag-breakfast. Nag-ano lang ako, inom lang ako ng tubig. Wala pa akong breakfast, wala pang lunch. So ngayon nagluluto ako ng rice kasi yung niluto ko kagabing kahapon ata yun, tapos yung dinner namin, yung beef, may natira pa siya mga palangga. Gusto ni Arto yun. So magluluto tayo ng rice para pagdating niya kakain siya. Kasi bago kami umalis mga palangga, mag-ano muna ako. Kain muna kaming dalawa. Yan. Ay, saan yung rice namin? Ilipat ko pala. Alam nyo yung, tatluhin ko na lang. Para 3 cups ko na lang para pagdating ng mga bata, makakain din sila. Alam niyo yung rice namin mga palangga, ano na siya, tawag nito, 25 kg. 25 kg ba yung rice namin? O 25. Parang mga ano namin siya nauubos mga palangga. 2 months. Diba? 2 months. Kasi sa isang araw, isang beses lang naman kami magsaing mga palangga. So 2 months namin siyang nauubos. And okay naman siya. Medyo mahal nga lang yung rice. Compare sa Philippines, mas mahal talaga dito kasi
di ba, inaano pa nila ito, tawag nito, yung ini-import, export, import, ganyan. Tawag dyan? Oo, export pa, export. Thailand, ano tong binibili namin rice eh. Ang ano niya, ang lambot. So, kain tayo ng rice mamaya before tayo umalis kasi mahal sa labas mga palangga. Nagtitipid kami, as in. As long as kaya namin magtipid, nagtitipid kami ngayon kasi mahal na yung mga bilihin, mga palangga. Yung kuryente, yung tubig, yung oil. Kasi kami dito mga palangga, ang gamit namin para sa pag-warm ng bahay, tsaka yung heater namin sa tubig, ang gamit ni Arto is oil. So, bumibili siya ng worth 2,000 euro na oil. Hindi ko alam kung anong klaseng oil, crudo ba yan o ano, basta oil ang sinasabi niya. Bumibili siya ng 2,000 euro. Hindi ko alam kung ilang galon yun. Pero medyo matagal din naman namin siya nauubos mga palangga. Mga nasa 3 months, 4 months, ganyan. Yun. Ayan, tapos na yung aking second load na labahin. Sampay ko muna mga palangga. Ang ganda ng panahon sa labas. Oh, mainit. Ayan. May sinag ng araw. Ano ngayon eh? Positive 2 degrees. Tsaka yung lake doon, oh. Yung lake doon sa baba. Ano pa yan dyan? Yung parte na yan dyan mga palangga. Part pa yan ng lupa ni Arto. Yung hanggang doon sa lake. Yan dyan. Parte pa yan ng land niya dito. Medyo ano pa doon mga palangga. O puti pa siya. So nag-ice pa siya. Yan. Magsampay muna ako ha. Wala nang space doon sa sa sampayan doon sa aming washing area. Wala nang space. So, dito na ako magsasampay mga palangga. Ayan. Oops. Kunti lang naman to eh. Ito yung second load ko. Pero kunti lang to siya. Gusto kong gumawa ng ng sampayan na, magpagawa kay Arto ng sampayan na mga palangga. Yung naro ba? Naro, yung tali. Yan. Naro kasi yung tawag nila dito. Yun. Mas maganda yun kasi may araw na ngayon. Maganda pa rin kasi yung natutuyo yung damit sa sa ilalim ng araw. Nababanguhan ako mga palangga. Pag ganun. Last load ko ngayon is yung mga basahan na ginamit ko pag map. Saan ko ito ilagay? Ay, dito sa baba. Ayan. Yan, tapos na. Bilis lang, di ba? Bilis lang nating magsampay. Ganyan lang siya. Ayan, nandito na tayo. Punta tayo dito. Ito, mga dyan ko yan sinasampay. Ayan, dito na tayo. Anong oras kaya darating si Arto? Mga palangga, aalis na kami ni Arto. Punta na kami sa city. Ay, ang lamig naman ng ng paa ko. Yep. Medyo malamig siya, ha?
Päivää on se, kuka pitää Mitä? sitä kehitysvammaisten tukikodilla se Birgitta. Ay, mga palangga pupunta kami ng Asian shop kasi bagong may-ari yung Asian dito. So, ngayon yung bukas nila. Galing na pala kaming bumili ng ng sabon. No, Arto, no? Yes. And ano nga yung yung tagbuon mga palangga sa Tagalog. Salubungin ba? Ganon. Kasi yung mga girls, tapos na rin sila sa nila mga palangga, klase nila. Nag-chat sila sa akin na kung pwede silang sumabay. Sabi ko oo, and then magkikita kami doon sa Asian store ngayon. So maybe mauuna kami ni Arto kasi naka-car kami. Tapos sila naglalakad lang kasi sila papunta doon sa store. So doon kami magkikita-kita. Tagbuin? Ano ba yun? O yung Tagalog? Yung tagbuon ba? Ano ba? Talaga alam nga palang. Hirap ako sa Tagalog. So dito na kami sa city. Ayan. Hey, look. Mga palangga. Mainit ang panahon pero sobrang lamig sa labas. Ayan o. Sana yun? Yun. Parang maraming tao. Angko? Ay, maraming tao. Same pa rin naman. Same pa rin yung nila. Ano Tyhjä on. Sugar paste. Ay, bili pala ako ng Can we buy brown sugar? Yo, I need to bake. Yo. Look at their oil. 12 euros. 5 liters. Hey, it's more cheaper in latte. 10 euro, 5 liters. Yo. It's more cheaper there. Meillähän on. Palangga, nagkita na kami ng mga girls. Punta kami ng Burger King kasi nagpapabili mayaman daw sila. Nagpapabili si Risa tsaka si Andre. Kamusta ang school last day nyo na? Hindi, may dalawa pa. May dalawa pa? Wala na. Ay, sana all. Puro nauto. Dami namin nga po, be. Ha? Anong nauto na? Ay, Pinatambakan na ako ng Putihoy to? Hindi pa pala ako nagbayad sa iyo. Naka-order na kami. Ayan, pabalik na kami sa car mga palangga. Ang ganda ng view, oh. May araw. Araw eh. Nagpaalam kayo? Kayo Sinabi mo kay yung sinabi ko sa'yo kay about yung Kiskostilo kay Marie. Ano ba yun? Ano naman yun? Ano bang yun? Yung alin? Yung di namin nabasa. Yung sa mga folder doon sa Ang dami kubo. naman binabasa. Ang dami doon. Babasahin Puro mga, lahat? be. Paano kami hindi namin Be, nabasa? Pwede naman. ano? Magbasa kayo tapos ilagay yung pangalan niyo doon. Lord. Pwede bang Yung sulat ko na lang pangalan ko pero hindi ko basahin. Gagi. magbasa-basa ka daw ikunwari. Puro mga, be. Oo, turo ko sa'yo. Tinuro ni, Dalawa lang di ba amo ako nung Monday ba yon? Amo ako, nagpit ka ako, di ba? Oh. Nung amo, pagdating ni Yana, kasi nabasa ko na nung Friday. Tapos, Ngayon, tanungin sa akin, naintindihan mo ba? tapos nung Monday, tinuro lahat sa akin ni Yana, Margie, kailangan mo nang basahin yan kasi last na ngayon. Nagalagay kasi sa sa announcement doon sa announcement doon sa sa Teams natin, may announcement doon. Tapos yun, nakita ko tinignan ni Hena. Sinong nagbasa? Nabasa mo na ba? Ikaw ang basa ng basa. Nagbasa ako pero hindi ko naintindihan. Marami na. Dito na kami sa aming favorite spot.
Favorite spot. Hiniram ko pala yung jacket ni Marie mga palangga kasi lamig na lamig ako. Rampa kasi kami nung rampa ng kasama. Labas kami ng labas at Mga palangga, oh, may vintage clock. Pin. May vintage clock dito. Mga bilik ito. Ang cute ng bag mga palangga. Ah. Ano lang, 150 euro. Para sa anak ni April. 5 to 6. Pwede yan sa kanya. Sure na no. Na sexy scene yan, Bi. Ito yung uso ngayon. Yung na ano dito. Oh. Kasya kaya sa kanya? Kasi yan. Kunin ko nga to. Pakit kami. Ah! Kasi yan. Ay, last mate na. Ang cute din yan. Ito oh. Kasya kaya yan sa kanya. Mag-leggings siya. Ayun na siya. Be, ang cute no? Ang cute niyan. Kunin mo na. 5. Ang mahal. Ang mahal naman. So, marami yung sa Pinas. 5 din tong short. Pero Oh. ang cute. Ang mahal naman dito. Ang cute ng ano. Ang ganda ng mga shorts. Kasong mahal. Mahal ng 5. Ang cute mo. Kunin mo na yun, B. Sayang. For little Arto. Mga palangga, nakarating na pala kami. Kararating lang namin actually. And then, pupunta ako ngayon sa garden ko mga palangga. Saan ba yung aking ano dito? Sapat. Yung aking boots. Kasi maglilinis ako doon sa garden ko mga palangga. Ay, nandito. Mag-ano ako, mag-rake. Tapos maglalagay ako ng ipot ng kabayo doon sa aking greenhouse. Para maano yung ano natin. Yan. Bukas ba to? Nag-jacket ako kasi ano, malamig. Sana may makita akong ano dito. Gloves. Ay, ang lamig ng hangin. Dito oh, mag-ano si Arto dito, magwawalis. Hala, nasira talaga yung aming garden. Palangga. Yung isang ano ko dito oh, nasira. Yan. And dito ako mag-work. Ito yung ipot ng kabayo mga palangga oh. Yan yung ipot ng kabayo. Maghahalo ako niyan doon sa ano. Bigan pala siya. Ay, sana hindi maamoy yan. May gloves ba ako dito? Ayun, meron. Eto. Yung aking may mga na ano pala ako mga palangga. May mga deal pa pala dito si Arto. May mga nabili pala akong seeds. Sana yung ano. Punta muna ako dun sa car. Ay, umalis si Arto. Punta muna ako dun sa car kasi kunin ko yung seeds ko. Kunin ko yung aking seeds. Sabi ni Arto bukas naman daw yung sasakyan. Ito yung mga nabili kong seeds mga palangga oh. Isa-isahin ko sa inyo ha. Dito natin ilagay. Meron akong nabiling petchay. Tapos, ito din oh, from Japan. Para din siyang uri ng pechay mga palangga. Pero, sobrang dami ng dahon niya. Parang bulaklak na siya. Okay. Ayan, dalawa yung kinuha ko. Alugbati. Repolyo. And, pechay ulit. Tapos ito. Tsaka, bumili din ako ng basil. Alugbati ulit. Tapos, dinagdagan ko yung aking sinya. Ito naman is yung sari-saring kulay na ng sinya mga palangga. Yung binili ko. So, ayan.
Tanim natin ito mamaya. Pero doon pa yun sa loob mga palangga. Sa loob ko pa to siya ipupunla bago ko siya ilipat sa labas. Ayan. Kuha ako na ano. Yung bonnet ko mga palangga kasi lamig talaga. Saan ba yung bonnet ko dito? Wait lang. Ayan. Nag-bonnet na ako. Kasi malamig pa rin talaga. So, kukuha ako dito ng yung ano, yung chalk na ilalagay ko sa aking mga garden beds. Ito. Ito mga palangga. Yan. Parang mabigat siya ha. Yan, ito. Mabigat siya. Tingnan ko nga kung kaya ko. Mga palangga, naglagay na ako ng horse manure dito. 1, 2, 3, 4. And ito na lang yung natira, yung dito, tsaka yung dito sa gilid, tsaka dito sa gitna. Pagpatuloy ko ng mga palangga. So, nalobat ako mga palangga. Pagpatuloy ko na yung paglalagay ng horse manure sa aking mga garden beds. Medyo may amoy siya, pero hindi naman masyadong maamoy na maamoy. Kasi matagal na to siya na horse manure mga palangga. Last year pa ito. Tapos natubigan siya ba. Tapos tinanong ko si ChatGPT kung okay lang ba na isali ko pati tubig ng ipot ng kabayo. Sabi niya okay daw. Tapos ihalo ko lang daw muna sa lupa yung horse manure para mag-decompose na siya doon. Tapos hayaan ko daw muna siya ng 1 to 2 weeks bago ko siya lagyan ng aking mga halaman. Kasi pagka fresh daw tsaka pagkalagay mo tapos nilagay mo agad yung tanim mo, masusunog daw yun mga palangga. So sakto lang kasi malamig pa dito. So makakapag-rest pa itong ating horse manure sa ating garden beds. Yan. Sabay ko ng binubungkal. Tsaka naglagay na rin pala ako dito ng ng kalkya. Chalk. Ano yan? Chalk? Oo. Pero bubuhusan ko pa ulit ito ng mga chalk, mga palangga. Hindi mo naman masyadong maraming nilagay kong horse manure. Yung para lang ba. May halo lang yung ating lupa, ayos na yun. Kasi yun yung nagpapadagdag ng nutrients ng ating lupa. Kuha pa ako na lang, 1, 2, 3, 4 na lang na beds. Siguro isang balde pa na ganito. Kukuha ako doon. Nandyan ba si Arto? Ay, andyan siya. Parating na siya. So, ayan na. Nakakuha na ako ulit. Ganyan siya mga palangga. Nagtubig siya kasi, di ba snow? Hindi namin siya natabunan mga palangga. So, ganyan siya. Nagtubig siya. Pero okay lang yan kasi nutrients naman yung tubig. Lagyan ko na. Dito sa gitna. Lagyan natin. Siguro kung fresh pa to na tae, amoy na amoy ay
Kain ng kabayo. Amoy na talaga. Pero ano na kasi siya eh. 1 year ago na siya. Masakit yung likod ko. Mga palangga, oh. Yan na yung mga onion leaves. Nilagay ko dyan. And yan, may ganyan. May paganyan. And, eto na yung aking mga garden beds dito sa loob ng greenhouse. Yan na siya. May amoy pa rin dito mga palangga. And, nakapag-rake na rin ako dito ng konti. Ayan, namatay siya mga palangga. Yung battery ko, siguro, kasi sobrang lamig.